Mga kabubbles, ito ang 10 sa pinakaastig na facts na kailangan nyong malaman. Watch until the end para sa ating final bonus trivia. Kaya nilang huminga sa 3 paraan. Una, gamit ang balat. Kaya nilang mag-absorb ng oxygen through skin. Cutaneous respiration ang tawag. Pangalawa, lungs. Pumupunta sila sa ibabaw para huminga, especially kung marumi ang tubig. Pangatlo, kita nyo yung parang buhok sa kanilang ulo? Yan ang kanilang gills. Ito ang axolotl na may scientific name na Ambystoma mexicanum. Sila ay native sa Mexico. Kumakain sila ng worms, insekto at maliliit na isda. At minsan, ibang axolotl. Ang kumakain naman sa kanila ay ibon at malalaking isda. Sila ay malapit na ma-extinct sa wild. Pero, milyong-milyon ang nakikita sa mga aquariums bilang pet. Sila ay cannibals. Kung wala nang mahanap na pagkain, kinakagat nila ang ibang parte ng ibang axolotl. Pero medyo okay lang kasi kaya nilang mag-regenerate. Iba-iba rin ang color nila. Merong white, pink, brown, black, at gold, at marami pa. At since kaya nilang mag-regenerate, inaaral na sila ngayon ng mga scientists para ma-apply sa tao in the future. Ako si Kuya Bubbles, that is what I discovered. Ito ang isda na ayaw mong makita dahil pag ito daw ay lumabas, may mangyayari na lindol or tsunami. Ito ang oarfish, kilala din bilang doomsday fish. Nakatira sila sa dagat na hindi naabot ng liwanag. Kaya nilang humaba ng 11 meters kasing haba ng bus. Wala silang ngipin. Ang pagkain nila ay plankton at krill at napaka-rare lang nila makita. Kaya pag ito daw ay lumabas, may dala itong masamang balita. Sa Japan, tinatawag silang Ryogi no Chukai or messenger from the sea god na pinaniniwalaang may kasamang lindol. Ang Japan, Taiwan, Pilipinas at marami pang bansa ang naniniwala dito. Ang theory daw ay merong nangyayari sa tectonic plates sa ilalim ng dagat kaya sila naglalabasan. Napatanong tuloy ako kung totoo, bakit isa or dalawa, tatlo or apat, sabihin nating 5 ang nagpapakita? Sobrang dami niya nila. May binasa akong research. Ang Bulletin of Seismological Society of America ay nag-analyze ng 336 sightings ng oarfish sa Japan at kinumpara sa 221 earthquakes. Isang beses lang nagkataon na may lumabas na oarfish pagkatapos niyan lumindol. At since konti lang ang information natin sa kanila, sabi ng mga eksperto, sila ay pwedeng magpakita dahil may sakit, injury, or mamamatay na. Wala talagang nakakaalam kung ano ang totoo. Pero ito alam ko, ang dagat are yet to be explored. Kung ano man ang nasa ilalim, still remains unknown. That is what I discovered. Bakit dalawa ang butas ng ilong mo, hindi isa? Hindi pala tayo humihinga ng sabay. Mas humihinga pala ang isa. Hindi kayo maniwala. Okay, sabayan nyo ko. Close the other one. Breathe. And close the other one. Breathe. Diba? Mas maluwag ang isa. Ang tawag dito ay nasal cycle. Kagaya ng tao, pag napagod ang binti, itataas ang isa at vice versa. Ang butas ng ilong ay nagpapahinga. Ibig sabihin, they split the workload. Ang ilong ang first line of defense ng lungs. Nagfi-filter ito ng dust, pollutants at mag-humidify ng air. Kung mapagod ang dalawa, saan ka nahihinga? Sa bibig. Hindi na quality ang hangin. Ang nangyayari ay, hihinga ang isa, pag napagod, papalit ang isa. Ang nasal cycle rin ay nakakatulong to smell better. Ang smelling ay ang pag-detect ng chemical molecules sa hangin. At ang chemical compound na ito ay napupunta sa olfactory receptors at nagbibigay ng signal sa utak para ma-identify ano ang pangalan ng amoy. For example, i-atch ng pusa. Pero may mga chemical odors na mabilis dumikit sa receptors, so kailangan nito ng mabilis na flow ng air. Meron ring chemical odors na mabagal dumikit sa receptors, so kailangan nito ng mahinang flow of air. Ang nasal cycle rin ay nakakatulong sa paghinga mo kung may sipon ka. Kung insecure ka sa ilong mo, dahil yan sa beauty standards. Ang beauty standards ay gawa ng ibang tao. Kung napapangitan ka sa ilong mo, ibig sabihin, kontrolado ang buhay mo ng ibang tao. At kung gusto mong baguhin at kaya mo naman, okay, go. Pero gusto ko lang malaman mo na maganda ka na. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. That is what I discovered. Ito ang lamok na kumakain ng lamok na nagdadala ng dengue. Hindi sila nangangagat ng tao at hindi dugo ang source of food. Ito ang Toxorhynchitis splendens, kilala bilang elephant mosquito. Ang lamok na nagdadala ng dengue ay Aedes aegypti. Pero ang larvae ng elephant mosquito ay kumakain ng larvae ng Aedes aegypti. Ibig sabihin, hindi na ito magiging lamok na magdadala ng malaria at dengue. Importante ba sila? Oo!
dahil malaki ang potensyal nila para makontrol ang mga lamok na nagdadala ng sakit. Biological control agents ang tawag. Ginagawa ito sa Indonesia, Malaysia, Japan, Amerika at marami pang bansa. At sa Pilipinas, patuloy na pinag-aaralan. Kung hindi dugo ang source of food nila, ano pala ang kinakain? Nectar, juice galing sa prutas at honeydew. Sila ay harmless sa tao. Kung kaya, huwag patayin. Nakakatulong yan. Kung gusto nyo ng dagdag impormasyon, basahin nyo po ang pag-aaral na ginawa ng University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Ako po si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. That is what I discovered. Ito lang ang ibon na kumakain ng buhaya. Ang kanilang beaks ay built to crush. Kumakain sila ng ahas at ibang ibon kagaya ng ducks at kayang bumali ng likod ng buhaya. Akala nyo yan lang ang nakakatakot sa kanila? Parang machine gun sila kung maghanap ng partner. Kung makatingin sila sa'yo, parang pinaplano na nila kung paano kanila kakainin. Kasi hindi naman talaga sila natatakot sa mga tao. Hindi kagaya ng ibang ibon. Sila ay 5 feet tall at may 8 feet wingspan. Tumatay sila sa kanilang paa para mag-cool down sa mainit na panahon. Ito ang shoebill stork. Kumakain ng buhaya, machine gun ang bibig, tumatay sa paa at parang dinosaur. Kasing tangkad ko ito. At sa tingin ko, kakainin ako ng buhay. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And that is what I discovered. Ito ang hayop na may 10 mata. Mas matanda pa sa mga dinosaurs, mas matanda pa sa ibang stars. At hanggang ngayon, nabubuhay pa. Ang kanilang dugo ay kulay blue at nakakatulong ito sa maraming tao. Paano? Ito ang horseshoe crab. Hindi naman talaga sila crab. Mas related pa sila sa gagamba or scorpions. At kahit nakakatakot sila, sila ay harmless sa tao. Ang kanilang galamay ay mahihina. Ang kanilang buntot na tinatawag na telson ay hindi weapon, kundi isang self-righting tool. Ginagamit pag sila ay natumba. Kumakain sila ng worms, mollusk, algae at decaying matter. 10 ang kanilang mga mata. Ang iba, nasa buntot. Kinakain sila ng sharks, pawikan, ibon, malalaking isda at minsan, tao. Ang dinosaurs ay nabuhay noong 225 million years ago. Ito, nabuhay simula 445 million years ago. Mas matanda pa sila sa brightest star Sirius, Betelgeuse at Pleiades. Ang kanilang dugo ay nakakadetect ng toxic bacteria. Ginagamit para masiguradong safe ang gamot or vaccines para sa tao. Hindi ibig sabihin na pangit man tingnan, masama na. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. That is what I discovered. Alika, nakita mo na ba ito sa mga sinar ninyo? Ito ay isang drainfly at may superpowers sila. Hindi naman sila harmful sa tao unless kung sobrang dami na nila. Kumakain sila ng marurumi, kagaya ng bakterya, molds, algae, buhok, sipon, dead skin cells at poop. At saan lahat ng ito nakikita? Sa mga drains or pipes. Lahat ng waste product na ito ay napupunta at magiging slimy material na tinatawag na biofilm. At dyan sila nagpaparami. Ibig sabihin lang, kung makakita ka ng ganito, kailangan mo nang maglinis. Meron din silang superpowers dahil hindi sila nababasa. Kahit nabuhusan mo yan ng tubig, medyo mahirap silang tanggalin. Dahil ito sa kanilang abilidad na tinatawag na super hydrophobicity. Isang katangian na hindi nababasa. Kagaya lang mangyayari sa dahong ito. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And that is what I discovered. Hinahabol ako ng layon at kaya niya tumakbo ng 80 kilometers per hour at kaya din kumain ng 40 kilos ng karne sa isang kainan lang. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wait, ako ay kaibigan mo. Pwede ba kitang ipakilala sa mga bata? Roar? Roar. Ito ang layon at hindi naman sila king of the jungle dahil hindi sila nakatira sa jungle kundi sa mga sabana at grasslands. Ang salitang jungle ay nanggaling sa Hindi word na jangala. Ibig sabihin, dry at walang nakatirang tao. At dahil ito sa mga British, nauna pa kasi lang nasakop ang India bago ang Africa. Ang jungle noon ay dry at uncultivated land. Ang jungle ngayon ay overgrown, dense vegetation. Na iba lang ang meaning. Ang mga layon ay natutulog ng 16 to 20 hours per day. Ang kanilang roar ay naririnig sa loob ng 8 kilometers. Yun siya oh, mag-roar ka. Sobrang lakas, di ba? May nagsasabi na mas magaling daw mag-hunt ang babaeng layon kaysa lalaking layon. Hindi po totoo yan. Magkapareho lang po ang kanilang success rate. Magkaiba lang ang kanilang hunting style. Ang mga babae ay naghahunt in cooperation kasama ang iba. Samantala ang mga lalaki ay naghahunt ng alone or mag-isa. Sinabi po yan ng pag-aaral na ito. Mga bata, green screen lang muna sa ngayon ha.
Pero balang araw, magiging totoong lion din ito. Sana may natutunan kayo. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. That is what I discovered. Rar. Ang tetanus ba ay nanggaling sa kalawang? Hindi. Ito ay nakukuha sa isang bakterya na tinatawag na Clostridium tetani. At ito ay pumapasok sa ating katawan sa pamamagitan ng sugat or open wounds. At ito ay nakakamatay. Pero hindi ibig sabihin kapag nakatapak ka ng pako, hindi ka na makakuha ng tetanus. Pwede pa rin. Pero hindi galing sa kalawang. At hindi lang yan ang paraan para makakuha ka ng tetanus. Dahil ang tetanus ay everywhere. Nakukuha sa lupa, alikabok, or feces ng mga hayop. Ang kailangan lang ay maliit na sugat. Pag ito nakapasok, lagot ka. Kakalat ito sa buong mong katawan at magkakaroon ka ng headache, fever, magkakaroon ka ng masakit na muscle spasm na sobrang lakas kayang bumali ng buto. Kagaya na lang nito. At magkakalakjo ka rin. Hindi naman siya nakakahawa, pero walang gamot dito. It can only be managed or avoid through vaccine. So dapat tayong mag-ingat at dapat mag-ingat ang mga bata. At kung mangyari naman ito sa inyo, please seek medical experts immediately. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And that is what I discovered. May ganito ba sa bahay ninyo? Ito ang plaster bugworms na para bang may uod sa loob na dala ang kanilang bahay. Ang kanilang shell ay isang protective covering na gawa sa silk fiber, sand, oil, or dust. At ang uod sa likod nito ay magiging maliit na moth. Kumakain sila ng buhok, spiderwebs, pintura sa pader mo, plaster, at minsan, tela ng damit mo. Nakita nyo, meron silang dalawang butas sa itaas at ibaba. Iikot yan sila sa loob para lumabas sa isang butas para makamaneuver. Merong mga nagsasabi na nangangagat daw sila ng tao na magresulta sa pangangate. Hindi po totoo yan. Dahil hindi po sila nangangagat ng tao. Ito, may uod pa sa loob. Pakagatin natin. Sige nga, kagat ka nga. See? Hindi naman siya nangangagat, guys. Gawa-gawa lang po yan ng mga insect repellent companies para bumili kayo sa kanilang produkto. Syempre, companies sinishare ng iba. Siguro pwede pa rin kayong mangate, especially kung sensitive ang balat mo. After all, marumi pa rin sila. Sila ay nabubuhay sa warm and humid environments, kaya nga napakarami nila dito sa Pilipinas. Nagpaparami sila sa mga sulok-sulok, especially sa mararuming lugar. Mabagal man silang gumalaw, mabilis naman silang magparami. Ang isang babae ay kayang umitlog ng 200 eggs. Ako si Kuya Bubbles. Ang pangarap ko lang naman ay maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered. Parang sure nga, maglilinis na ako man.